Huwag kayong magmamalaki sa akin. Akala nyo hindi ko alam na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Sa Pasig, when we said no SOP, no kickback, almost immediately, prices of government contracts and projects went down by 20 to 50%. Without any other reform, tinanggal lang yung kickback, it went down by 20 to 50%. Same quality but less 20 to 50%. But the problem isn't solved that easily. Hindi lang yun. Kung sana pwede pronouncement lang, hindi tapos na sana ang problema natin. Marami na sanang nakasolve ng problema natin. Because it's been so normalized, so deeply ingrained in our culture, and even deeply institutionalized in our government and in the way that we do things, hindi siya ganun kadaling ayusin. Hindi siya ganun kadaling linisin. Meron nga po, nag-iikot sa LGU namin, sa mga barangay and SK specifically, baka kilala ng iba nating bisita na pangalanan ko naman sa ibang but of course, nandito tayo, mas formal event naman, magpapakabait po ako dito, hindi ako magwawal. May nag-iikot po sa amin, nagpa-finance ng mga SK, ng mga barangay. Sa papel, kompleto lahat. Pag in-audit yun, kahit sinong pinakamagaling na auditor, walang makikitang mali sa papeles nun. Ang ginagawa, dalapit sa SK chairperson, for example, uy, nakita ko, may kayo sabihin sa chair, parang may mali sa bidding nyo Kung gusto nyo, sa susunod, ako na lang mag-aayos. Huwag kang mag-alala, may backer kaming commissioner. Hindi kayo magkakaproblema pag sa amin yung papeles ninyo. Ang gagawin, 70%. Kung 10 million budget ng SK, 7 million in cash the very next day, ibibigay sa SK chairperson. Pag lumabas yung pera, yung 3 million, yun na yung tubo niya. Siyempre, hawak ng SK chairperson yung cash. Many of them, first time makahawak ng ganung kalaking pera. Pagpalagay mo na hindi corrupt yun, o hindi niya balak magnakaw, corrupt na kasi ginawa niya yun. Pero pagpalagay na natin na hindi niya balak magnakaw, gagamitin talaga wala nang accountability, wala nang check and balance, walang transparency. Kung kalahati nun lang ang gamitin sa project, tapos kalahati, baka kung saan na. Ibang usapan pa yung overprice. Ibang usapan pa yung substandard. Ibang usapan pa yung may nawala na misaccount. Ibang usapan pa yun. Ito yung nangyayari sa atin. Ang dami kong nakakausap ngayon. Ang unang tanong sa akin lagi, meron ba tayong pag-asa pa? But I think we have no choice but to be optimistic. Meron pa naman sigurong pag-asa. Tingnan niyo po yung katabi ninyo kung mukhang may pag-asa pa po ang bayan natin. Ba't kayo natawa? Pag-asa po tayo. But the first step, I believe, is really acknowledging the problem and trying to look for ways, big or small, that we can pitch in to help. Kung ang problema ay normalized, accepted, inculcated in our culture, kung ang problema ay institutionalized na siya, ibig sabihin lahat tayo apektado nito. It's not just the big forms of corruption na 100%. Napupunta kasi Ghost Project, 100%. Hindi lang ito yung bilyon o trilyon ang pinag-uusapan natin. But it's such a part of our culture na pag nagmamaneho nga tayo, di ba? Pag pinara tayo ng traffic enforcer, anong una natin maiisip? Alam nyo na. Sana hindi natin yun ginagawa. Sana hindi tayo nag-aabot, di ba? Pero kahit hindi mo gawin, maiisip mo. Kasi normal na normal siya. But get that same driver, put him in Singapore. Put her in London or wherever in the US. The same driver, the same person would not dare to do it there. What's the difference? Siguro kasi doon, hindi siya katanggap-tanggap. Sa atin, katanggap-tanggap siya. Tsaka na natin pag-usapan yung weakness of our institutions, that our justice system may be a little bit slow. Tsaka na natin pag-usapan yung mga reforma na kailangan natin gawin, amendment na kailangan gawin sa batas. Doon muna tayo sa makokontrol natin ngayon. Doon na tayo muna sa pwede natin baguhin. Ngayon mismo, paglabas natin ng ballroom na ito. Lahat ng malaki na nakikita natin, whether good or bad, always starts small. Yung bilyon-bilyong nakawan, yung bilyon-bilyon kickback, bilyon-bilyong ghost project, hindi naman nagsimula yan na bilyon kaagad. Nagsimula yan sa maliit lamang. And that's
I don't know if ironically or what, but that's also where I draw hope. Kasi kung ang problema natin ay apektado tayo lahat tayo kahit papano may na-contribute dito sa problema nating malakihan, ang ibig lang din sabihin nun, ang solusyon nasa ating lahat din. And this is the importance of what we're trying now to do, and I hope all of our agencies and office will try moving forward to engage our citizenry, to engage ordinary people who may not be working in government per se, but who deeply care about our government, who are Filipinos like you and me. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.